Teka, natin wala dyan. pa, no? Wala pa yung ating susunod, ano? Oh. Ha? Okay na? Ready na daw. Ready na pala, partner. Ayan. At and we have to say, isa siya sa pinaka vocal ngayon on so many issues. Let's welcome Senator Erwin Tulfo. Senator, good morning. Peter and Ma'am Rica, good morning. Good morning, Senator. Salamat po. Nako, in the next 1.5 hours. Marami tayo tatanong. Pero syempre ang tuwang-tuwa ako when you actually did the hearing on etong systems laws, ano, ang mahiwagang systems laws. So, ang feeling ko, and this is a personal opinion, Senator Erwin, ano, parang ang lakas ng pushback against the SONA statement of the President. Are you feeling the same way? Yes, Sir Peter, kasi lalo na itong systems laws, with the backing of the President, kaya nga we're trying to fast-track this. Hopefully, before Christmas, yung systems laws na yan, alisin na po sa mga bills, electric bills ng mga tao nationwide. Kasi Okay. talagang pong pahirap yan, talagang sakit sa ulo. Ang medyo masakit nga nito, we're not getting parang the full support coming from the different government agencies concerned with the power industry. Parang mahirap 'yan, kailangan ng baguhin ng EPIRA law, etc., etc. So baka ang sinasabi nila, naku, baka press statement lang ng pangulo yan. What do you think? I'll make sure, Sir Peter and Ma'am Rica, na it's not a press statement. May advice na po sa akin ng PLLO and they're very interested. Kahapon nga, tinanong nila kung pwede raw kaya ba ng isang hearing. After the one hearing, TWG, and after TWG, BICAM, and then iakyat na sa Pangulo. Yun po ang gusto nila. Kung gano'n ho kabilis yun, by end of September, mawawala na po yung systems laws. Pero siyempre, may resistance po sa mga distributors ho natin. They keep on saying na malaki ang mawawala sa gobyerno. Hindi naman po gobyerno ang sinisingil po nila. Ang sinisingil po nila ay ang taong bayan na electricity o yung merchandise, Sir Peter, Ma'am Rica, hindi pa nakakarating sa iyo. Parang nag-order ka online, hindi pa nakakarating, babayaran mo na. I mean, punit yung damit o sira yung damit, babayaran mo na, tapos wala kang refund. Parang ganun eh. So, yung ikalulugi nila, sila may kasalanan, yung customer ang magbabayad, which yun ang hindi maganda. It doesn't sit well sa ating po mga consumers. Kahapon, partner, napagalitan pa nga yung isang electric distribution company dahil pati yung kung pala mag-hire pa ng manpower to check lines, ipapasa pa sa atin yung pangsweldo sa kanila. 'Di ba, Senator? Nakita po natin yun. Yes, hindi lang yan, Ma'am Rica, Sir Peter. Sa Visayas, example, yung distributor, yung generator niya na power generator company niya, nawala ng kuryente, so kukuha siya ng iba. May tinatawag na line rental. Babayad na naman yung consumer ang magbabayad, yung customer, dahil nagrenta daw ng linya yung distributor. Ano na lang ang gastos ng distributor? Kaya napakagandang negosyo, Sir Peter, Ma'am Rica, itong distribution at saka generation, because wala silang losses. Ang nag-i-incur ng losses nila, yung mga customer, ito po yung nakakalungkot dito, Sir Peter, Ma'am Rica. So pag yung current EPIRA law natin ngayon, Senator, may nakikita po ba kayo na mas marami pa dapat na gawing safeguard natin doon sa batas para hindi maprotektahan naman tayo mga consumer? Unahin lang po namin itong systems laws. Hopefully we'll be able to do this in 1 to 2 months. And then nasa kuha na rin po kami review ng EPIRA. Yun po yung generation, yun talaga ang malaki. Parang 85% po ng bill natin ay nandiyan po sa generation. At saka wala po silang price cap, hindi, at wala ring power ang ERC to control. Kasi nga po nakapaloob doon para sa all the regulation law, walang power ang Department of Energy na magsabi na, hoy, dito lang ang price cap nyo. Ito po yung mga butas dito sa batas na ito. Ito yung mga gray area. Hindi ko alam, Sir Peter, Ma'am Rica, kung bakit pinalusot yan ng kung anong congressman yan noong 2020 po yan, at saka yung all the regulation, 1998 po yan. Hindi ko alam bakit pinalusot yan na
walang safety nets or safety measure na to protect the consumer. Wala po eh. Ang sinasabi lang, parang nalin lang tayo, may competition, and pagkatapos dahil competition, pababaan. Baligtad yun nakikita natin, competition, pataasan. Doon ho yun ang problema natin. Dito po sa power companies naman, distributors, wala rin tayong choice. Sila ang namimili kung sino ang kukunin nila at sila lang. Kagaya ng linya ng Meralco. Meralco lang gagamitin. Bakit? May ibang linya ba? Meron mga ikang other than Meralco. No choice ka eh. Opo, Diba? Kung gusto mo mamili ng maghahatid ng kuryente sa bahay mo, Meralco lang yung linya mo eh. Oo. Tsaka parang ang dating Sen. Erwin parang walang nagbabantay ng tindahan eh. Nobody's minding the store. Kasi look at this, if you will please. No? Ilang mga ahensya ito? Department of Energy, meron kang ERC, meron kang NPC, meron kang PISAM, meron pa palang PEMC, meron pang IEMDP. I mean, it's an alphabet soup. And The problem, Sir Peter, all of these agencies become inutil dahil nga po dito sa EPIRA. Give them, inalisan po sila ng power, including doon sa all the regulation law, inalisan din ng power. Admitted po ang DOE. Kaya kailangan din po, after po itong EPIRA na i-reviewin din namin ang all the regulation law para ika nga malagyan po ng price cap or i-unbundle, at least i-unbundle man lang para makita ng DOE, oy, magkano ba yung profit? No? Baka sobra-sobra. Ganon din dito sa ERC. Para maki-unbundle din na itong generation charge. Magkano ba ang profit? Magkano ang cost na kuha mo dyan? Magkano ang tubo mo dyan? Bawasan natin dun sa tubo mo kasi they keep on saying, tumaas ang dolyar, bumaba ang piso, etc. Nagmahal, GR sa Iran. Tingnan natin sa profit mo. Baka mag-incur ka naman ng some losses dahil buong sambayanan sabay nahihirapan, sumama ka na rin sa amin. Dapat mahirapan ka rin ng konti, hindi yung puro profit. Opo. Tsaka yung yung adding insult to injury lalo na sa Visayas, halos araw-araw meron tayong yellow alert, red alert. Hindi napapansin po ito Sen. Erwin sa Isabela and then several other provinces abay madalas ang brownout. Kataas-taas pa rin ang binabayaran. Parang wala nang... Opo. Kaya mataas, Sir Peter, kasi yung sinasabi nilang line rental. Kunwari, itong line A. Itong line A na ito, pag-aari ni Generation Company A. Tapos, nawala ng kuryente si Generation A. Sabi niya sa distributor, oy, bagsak kami ngayon. Kumuha ka ng ibang linya sa Generation Company B. Yung linya ni Company B going to the distributor, going to the household, may bayad yun. Sasagutin ng consumer. Hindi yung distributor ang sasagot. Wala namang kasalanan yung consumer na bumagsak yung linya nitong Generation A company papunta sa Generation B. Mantakin mo, babayaran mo yung linya, dapat distributor na yun. Di ba? Dapat losses niya na yun. Hindi naman kasalanan ni consumer na bumagsak yung linya ng generator A doon sa generator B. Babayaran niya. And it's really unfair, Sir Peter. It's really unfair. Opo. Sir, sisilipin nyo rin po ba yung competition? Dahil supposedly itong EPIRA po will provide lower cost ng electricity dahil mas marami sana ang competition ng pagkukunan natin ng elektrisidad. Ang problema, Ma'am Rica, yung distributor, meron na rin siya mga kumpanya na generator. Bawal po yun Siya na rin mismo gumagamit siya ng dami para solo niya lahat, di ba? From generation to distribution. Di ba bawal yun? Oo nga. Sen. Erwin? Exactly, Sir Peter. Pero may mga bumubulong na sa akin, sabi, sumali kami sa bidding, sir, talo kami, mura kami, pero dahil kumpanya niya, kaya yun ang pinapanalo niya. Nako, meron tayong Parang problema dyan. alam ko na yung script na yan nauulit na naman Okay, Sen. Erwin, let's talk about yung the wish of everybody, especially the government, na magkaroon ng foreign investments. When you think about it, kung pinakamahal na ang power rate sa Pilipinas among the ASEAN countries, hindi ba dapat maging attractive ito sa foreign investments? Wala naman pumapasok. And therefore, we're still at the mercy. Ang problema, Sir Peter, nakita na natin yung line transmission, yung pinapatakbo ng NGCP, kulang. Maraming gusto mag-invest. Actually, sa renewable energy, maraming mga investors tayo dahil alam mo ba na
tanging ang renewable energy lang na pwedeng 100% foreign-owned. Hindi naman na kailangan 60-40 na according to our constitution. Ito exempted itong renewable energy. 100% pag-aari ng isang foreign company. Maraming gustong pumasok. Ang problema, syempre, generator lang sila. Yung transmission, trabaho ng NGCP yan at saka Napocor. Ayun. So, ibig sabihin, Kulang ng infrastructure. hindi pwede talaga kung hindi ka dadaan dun sa kanilang electric highway. Exactly, infrastructure. The infrastructure. Oo. Okay. Before we go, we still have a few minutes, Senator Erwin. Let's talk about the impeachment trial kasi babalik na ito sa Monday. And how are you reacting to the fact na pinabubuksan na or binigyan na ng permiso ng Malacanang ni President Marcos ang pagbubukas ng tax records ni VP Sara? Well, kailangan po talaga makita yung records. Kasi kung VP Sara said, I already have this X amount of money, me and my husband. Gusto natin makita yung history. Okay, when did you accumulate all this? Did you accumulate this when you became the mayor or even before you became the mayor? Kasi sinasabi ng defense, hindi, dapat itong na mag-vice president lang. Mas masama nga yun eh. Biglang lumobo na ang susundan mo lang yung pera niya when she became the vice president. Paano kung ito ay naimpundar niya nung bago pa siya naging mayor? Siya po ay isang lawyer, yung husband niya negosyante. Meron na siyang X amount of money sa bank. So kailangan talaga makita namin para ma-establish namin, hindi pa pala siya mayor, mayaman na talaga si Sara. Meron na siyang hundreds of millions of pesos. O bakit? Wala tayong problema, di ba? So mas maganda nga yun na makita natin yung record. Yeah. Okay. Isang talon pa before we say goodbye. Yung Blue Ribbon Committee, Senator Erwin, dahil sa na matinding palitan ng mga banat si Senator Ping at saka si Senator Alan Peter Cayetano, will the Blue Ribbon Committee reconvene in the near future? We're waiting, Sir Peter, Ma'am Rica. Doon po sa isa-submit na names ni Senator Alan Peter Cayetano, yung minority membership. Kailangan din kasi ng minority na composition. And they promised that they will submit it to us this week. So pag nasubmit na po yun, then we can convene, then pag-uusapan namin anong direction ba natin, anong mga imbestigahan natin. That's why we have to get their opinion also as member of the Blue Ribbon. Ayun, Alright. okay. Sige po. This has been Fast Talk. Maraming salamat, Senator Thank Erwin. you, Senator. Thank you po. It's a joy to Sir have you. Peter and Ma'am Rica, thank you po. Okay, all right. Si good morning Senator Erwin Tulfo, siya po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Yeah. Oo, kaya marami tayong itinanong tungkol doon. Humigit kumulang sa isa. Oo. Okay. It's 10 o'clock in the morning. Eksakto yung punto. Nako, ang kabayan